So mga tol, matapos nga po nating maibalita kahapon na tagumpay ang Pinoy na si former IBO Flyweight World Champion Dave Apolinario sa laban niya sa Tokyo, Japan kontra sa matigas na Thai fighter na si Tanis Ongjunta. Bagamat 2 beses pinabagsak ni Dave Apolinario ang Thai fighter sa round 4, marami ang kinabahan sa laban dahil sa round 3, unang bumagsak si Apolinario nang makipagsabayan sa kanya ang kalaban. Tinamaan nga po siya ng solid na kanan sa panga. Buti na lang, naging mautak si Dave Apolinario. Hindi siya agad tumayo. Hinayaan niyang magbilang ang referee at nang malapit na sa 10 ang bilang, doon lang siya tumayo. Nag-relax lang si Apolinario para makarecover. At sa round 4, ipinakita ni Apolinario ang tapang. Imbis na matakot dito sa Thai fighter, pinakita niya ang malalakas na opensa at binawian ang Thai fighter. Isang malakas na left counter ang pinakawalan ni Dave Apolinario na siyang ikinabagsak ng kalaban. Nakabangon pa naman ito mga tol, subalit muli na naman itong bumagsak. Nang makasingit naman ang right uppercut ng Pinoy, bumangon pa ang kalaban, subalit iba na ang lakad nito, kaya hininto na ng referee. Kaya panalo po dyan si Dave Apolinario via knockout. Samantala, nanood naman po dyan sa laban na yan si Naoya Inoue. Suportado nga po siya sa laban ni Dave Apolinario. Bukod dyan, sinuportahan din niya ang pinsan niyang lumaban sa main event na si Koki Inoue. Subalit natalo si Koki Inoue sa kapwa po na si Daisy Nagata via majority decision sa score na 115-113, 116-112 at 114-114. Makikita naman sa picture mga tol na magkasama ang Katman ni Casimero na si Ray Urais at Naoya Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, pagkatapos po ng final press conference ni Jerwin Angkahas at Takuma Inoue kahapon, wala nga pong angasan na nangyari sa dalawa. Parehas nga po silang nagngingitian lang. Pagkatapos nga po niyan, dinumog ng mga Pilipino media itong si Angkahas upang makuna ng interview. Paliwanag ni Angkahas, nire-respeto umano niya si Takuma Inoue, pero pagdating daw sa ibabaw ng ring, wala na daw respeto na mangyayari. Dapat din daw talaga na impresibo ang performance na ipapakita niya at mas maganda daw kung mananockout niya itong si Takuma. Bigkas nga po ng mga media, mukhang kayang-kaya naman daw niya gawin yung kay Takuma Inoue dahil nakaranas na daw ng knockdown itong si Takuma kay Nordin Obali at Pinoy Froilan Saludar. Sagot ni Angkahas, kapag nagkaroon daw ng opening, hindi na daw niya palalampasin ng pagkakataon. Makatama lang daw siya ng malinis. Hindi naman daw iniisip ni Angkahas na malakas ang suntok niya. Sa tingin nga daw niya, nahihinaan daw siya sa suntok niya. Pero yung mga nakaka-sparring lang umano niya ang nagsasabi na malakas siya sumuntok. Nabanggit naman ng isang media na marami daw ang nagsasabi na bumigat na daw ang suntok niya noong umakyat siya ng 118 pounds. Sagot ni Angkahas, yun din daw ang naririnig niya. Siguro kung may knockout. Kasi bumagsak sa yung bali. Sige, pwede. Pwede. Siguro naman, pagdating sa power. Dito naman. Makatama lang naman tayo ng maganda. Makita talaga ako ng opinion.